pinag-usapan din kasi yung naging trip mo sa Turkiye. Sa social media stories mo, may nakitang kasama kang Turkish guy. Ang dami nun. Hindi lang ba isa yon? Oo, 5 yun. Hello updaters and welcome to my podcast, Updated with Nelson Canlas. Naku, medyo kinakabahan ako dito sa next nating guest dahil ang makakausap natin ngayon ay isa sa mga nagpapahirap sa buhay ni Attorney Lilet Matias sa Kapuso Afternoon drama series na Lilet Matias, Attorney at Law. Pero bago siya maging isang hinahangaang kontrabida, isa siyang ultimate teen queen noong 80s hanggang 90s. Let's welcome to my podcast, everyone's dream girl. Wow! And in love daw ngayon, What? Miss Cheryl Cruz. Hi, Nelson! Kamusta sa lahat na nandito sa Updated with Nelson Canlas sa kanyang podcast? Kamusta mga viewers? Bago ang lahat, kamusta naman ang pagganap bilang si Patricia sa Lilet Matias, Attorney at Law? Very challenging. Ang peg niya, black and white lagi. Tulad ng GMA Gala. Oo. Namamayagpag si Patricia ay ano doon, dahil black and white and sparkles. At si Zia yung stylist ko rin sa Lilet Matias. Maraming salamat ng mga writers dahil hindi pa rin sila nawawalan ng mga creative, thoughts kung paano papahirapan si Lilet na nakakaawa at si Jo. Pero go naman siya ng go. Alam naman yan na trabaho namin bilang mga artista ay mag-entertain ng mga tao. At kung kayo ay merong reklamo, sabi ko sa mga creative writers, andun sila, willing daw silang magpasabunot at magpa-rest back sa inyong lahat. Pero alam mo, Cheryl, ang inaabangan ko sa Lilet Matias, yung pagharap nyo parate, yung tarayan ninyong dalawa ni Lilet. How do you get into the scene? Okay naman sana si Lilet, di ba? Nelson. Siguro ako, ang observation ko lang bilang isang manonood, hindi dahil sa ako yung gumaganap ng Patricia. Minsan kasi may pagka-pilya rin yung pagkagawa nila ng kanyang mga lines. Oo, so minsan, hindi api-apihan. Oo, parang ganon. So parang instead na minsan sabi mo, oo nga, maawa ka. Minsan talagang gusto mong kutusan, ganon. Pero I guess it goes both ways, di ba? So para dun sa mga inaape at mga nang-aape at feeling na ape. Yun kasi, di ba? Kasi siguro yung side naman siguro sa Engano side ay feeling niya naagawan na siya ng asawa. Hindi naagawan, kumbaga nasalisihan. Naloko ng asawa, tapos nun, nagkaroon pa ng pasanin, yung ganyan, bukod dun sa kanilang totoong anak na si Trixie. And then, syempre, di ba, any family naman siguro, lalo na pagka nasa posisyon na katulad nila Patricia na, alam mo, meron na kinikilala dun sa alta sa syudad, di ba, yung ganyan. Tapos aagawan ka pa ng pera, di ba? Doon na siguro nagkakaroon ng problema ang mga socialites. So, yun siguro yung pinaglalaban ng puspusa ni Patricia dito ay yung rights niya bilang the first family at saka rights ng kanyang anak. Yun. Pero kung nagtatarayan kayong dalawa ni Jo in front of the camera, gano'n naman kayo ka-close in real life? In real life, oo. Actually, it's just a play for us. And mahirap kasi sa production namin. We are striving to do our best to bring out entertainment for everyone, lalo na sa mga viewers na talagang mahanga sa Lilet Matias, sa mga gustong matuto tungkol sa mga laws natin dito sa Pilipinas. And at the same time, dahil lumampas na rin kami sa 100 episode namin, gusto namin na magpagpatuloy namin ang paglalahad ng fair na mga episodes sa ating mga manonood. Ng mga updated at fair na mga episodes, hindi lamang sa mga kaso-kaso, kundi pati na rin sa mga personal lives ng mga
taong gumaganap doon or mga characters na gumaganap doon sa Lilet Matias. And we're very grateful dahil andyan po si Director Adolf at si Direk Lynette na hindi naman kami pinababayaan. Pero katulad ng sinabi mo, naka-reach na kayo ng 100 episode. Yes, Congratulations lampas na sa inyo talaga. Expected ko na malalampas ito ng ganun kasi nga grabe yung pagtangkilik sa inyo ng mga manonood eh. Yes, ang dami na naming extensions at we're very grateful unang-una sa buong May Kapal kasi pinabayaan niya kami, hinayaan niya kami na actually umabot sa ganito katagal. So makaka-relate din siguro yung mga manonood sa mga what you call this, challenges na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. So maraming salamat dahil sa inyo, nagpapatuloy yung aming show at sana tumagal pa to para mas marami pang mapasaya, mas marami pa kaming ipamalas at maihandog na what you call this, na mga aral sa inyo by way of watching Lilet Matias, Attorney at Law, kasi marami naman talaga siyang mapulot ng mga aral dito na magaganda at marami rin naman siyang na-entertain. You started with That's Entertainment, no? Yes, I started at the age of 12 with That's Entertainment. Wow, 12! Yes. Teka, Kay Kuya Germs na ako, 12 years old pa lang ako. Anong year ba yung Mr. Dreamboy? 16 years old ako nun, so 4 years after that. So 4 years after 80s. pa. Yeah. So it was around the 80s, late 80s, ganyan. Galing ka sa isang showbiz clan, kumbaga showbiz royalty ka. So prepped ka to enter showbiz. Kumbaga, bata ka pa lang, pine-prepare ka na. Siguro gano'n na rin. Because as my late auntie Susan would tell me, akala ko nung bata ako, ang mundo ko ay puro showbiz. Dahil ang nanay ko, ang tatay ko galing sa showbiz, ang uncle ko, ang auntie ko galing sa showbiz. So akala ko, isang malaking mundo ng puro showbiz. Until the time nga na I came into realization dahil na rin sa education, di ba, yung ganyan, sa school, na may iba-ibang mga different professions, hindi lang showbiz, ganyan. Then I came to understand more na hindi lang pala ito ang mundo. Malaki pala ang mundo. At marami palang iba't ibang industries, hindi lang yung entertainment industry. Kasi, knowing that you came from a showbiz family or a showbiz clan, was it easy for you to get into showbiz or was it hard for you? Kasi knowing na may expectations eh. Siguro I was lucky enough, no, to have the pedigree, and I was also lucky enough to have okay looks. Alam mo yung ibig sabihin? Because other people will say na probably from 1 to 10, you're just average, di ba yung ganyan? Or you're a 7, a 6, yung ganyan. Pero, doon po sa nagpapasalamat ako na kahit papano, meron akong talentong nakuha, maski papano, at a very early age. Kasi without the talent or that God-given talent na binigay sa akin nung nandun sa itaas, through my parents, through my pedigree, hindi ko yun mairaraos, hindi ko yun maipapasa. Yun yung sa akin. Kasi, you know, di ba, Nelson, let's just face it, a lot of people nowadays, they have looks, or they have the build, the figure, but pagdating sa talent, medyo tagilid, di ba yung ganyan? True. So, doon na lang, nagpapasalamat ako na kahit papano, nabigyan ako nun. Nabigyan ako nun, at naipakita ko dun sa mga taong kailangan kong ipakita, like when I was given the chance to actually do an audition, a live audition for Cheng Mulak, the dad of Aga, kasi my dad used to work for the Mulak sa Wonder Films. So when they went to my house, sabi ng Tita Cheng, di ba meron kang daughter na na parang kasing edad ni Nino? Ba't hindi mo siya pag-auditionin ngayon dito sa akin? Sabi niya gano'n. So nag-audition ako sa kanya sa garden, sa bahay namin sa Valle Verde. Tapos instant audition? Oo. So, di ba, yung live audition sa bahay namin. Tapos after nagkaroon na ng partner si Onin sa Pepeng Kulisa at sa Aginit ni Pepe na movie.
So, siya yung Wow. aking unang-unang partner sa pelikula, Nelson. Si Ninyong Oo. Mulak. And I'm very grateful to the Mulaks because they were the ones who gave me the chance to be an actress at the age of 4. Yun Grabe, yun. yung pala yun. Yun yun. Tapos from Oo. then on, ayun, nagpatuloy yung career ko hanggang sa nakuha na ako ni Kuya Germ sa That's Entertainment. Tapos nag-graduate ako from That's Entertainment. I moved on to GMA Super Show. Ganon. Kung ikaw yung tatanungin, how would you compare yung showbiz noon sa showbiz ngayon? Well, ngayon, showbiz is still showbiz, di ba? It's just that Yes. I'm very glad to be part of the golden age of showbiz because naabutan ko pa yung films na pinagkakaguluhan. Yung films ko Yes. na ginawa na pinagkakaguluhan on the first day showing. At saka yung Mm. pinapalabas talaga sa big screens, yun yun. Di ba, yung Mm-mm. mga movies pa nga dati, ang mga posters namin, pinipintura pa, pinipinta Yung pa. hindi nyo pakamuka, yung Hindi ba namin kamukha? May mga magaganda, may mga hindi namin kamukha. Parang may mga times na, ay, hindi ako yan. Hindi ko kamukha yan. okay, for the benefit of the Gen Zs na nakikinig, ano, Yes. kasi nung 80s, wala pang tarpaulin. Ah, Yes, wala lahat pang ng mga tarpaulin. malalaking billboards na yan, pinipintura talaga, like painting talaga. So kung Ginagaya yung magaling yung poster. artist at Mm, tuwang-tuwa yung imahe mo, props doon sa artist na yan. Pero pag hindi, magtatago ako, sasabihin ko, hindi ako yun. Ganon. So, Pero, napakaswerte. Ayan, okay. Yan ang isa sa mga disadvantages, di ba? Dahil wala tayong mm, tarpaulin. Another disadvantage during my time, although we have the golden era of movies, of films, uh, wala kaming internet. Wala kaming internet, wala kaming mga smartphones. What we had were easy call, pagers, and pocket bell, at saka yung mabibigat na Motorola na phones. Yun yung mga meron kami. But then, during that time, I could say na sobrang buhay yung show business because there was never a month na zero ang paggawa ng proyekto ng mga Filipino filmmakers. From action, to sexy, to drama, to comedy, to sports, lahat yan meron kami. So, totoo. plus the ratio of foreign films na dumarating dito compared to the Filipino projects na nilalabas natin, mas marami tayong nilalabas na proyekto compared dun sa mga American movies or international films. So, the industry was striving. It was surviving. It was thriving. Yun yun. She, let's mag-throwback tayo. Oh, sige. Okay. Ayan. Okay. Recently, naging guest namin si Romnick. Si Romnick Sarmenta dito sa Updated with Nelson Canlas at tinanong namin siya kung naging kayo ba before. Okay. Ipinapasa niya sa iyo ang sagot. Sabi niya, naku, tanongin niyo si Cheryl. Ang sabi niya, we became fond of each other. Let's just leave it at that. Ganon. Yung fondness namin sa isa't isa, pag madalas kayong magkasama, you get fond of each other. But at the same time, I was very, very young. So, I was only 15, 16 when we started uh, becoming love team sa Seiko Films. So marami kaming ginawang mga pelikula and since kami na lagi yung magkasama doon, we grew fond of each other. Mm-mm. So, puppy love, ganon. Siguro ganon. Siguro ganon Mm-mm. maituturing yun. Oo, kasi, For me, it wasn't really a serious kind of relationship. But it was mm-mm. something that I cherished and something na until now I am grateful for. Kasi nga, kung Ah, hindi dahil doon sa love team namin, wala kami dito sa aming kinalalagyan. Para sa akin, maswerte ako dahil meron akong naging katambal na Romnick Sarmenta sa industry. how would you describe Nico noon? Si Nico masipag, magaling sumayaw,
marunong din naman siyang umawit, at magaling na aktor. At mapagmahal pagdating sa pamilya. Oo. Pero alam mo, ang sinabi niya sa akin, ang kwento niya sa akin, ilag siya sa'yo at first. Kasi you came from, kumbaga, yung showbiz royalty ka eh. Until now naman, ilang naman talaga mga ano sa akin eh. Ganun pa rin naman, halos lahat. Siguro yun din yung kanyang curiosity niya sa akin. How normal am I a person? That's why siguro that was one of his curiosities. Bakit biglang naging interesado siya to know more about me. So that's how it was. We grew fond of each other. Every day that we worked with each other, we look forward to that day that we work with each other kasi we get to know about each other more. Siya, alam mo, bukod kay Romnick, ilan pa sa mga notable love teams mo noon ay one, si Gabby Concepcion, Yes, two, Gabby. Soren Legaspi, and Yes. three, even si Richard Bonin. Yes, si Richard Bonin Oo, din. oo. Meron ka ba doon sa mga naging leading man mo ang masasabi mo na siya si Mr. Dreamboy? Ang mga masasabi kong makukulit actually at napapatawa ako ng mga leading man ko na Oo. nakasama ko sa movies noon. Si Benji Paras, kasi nakasama ko siya recently sa tawag dito, sa ilang projects ko dito sa Channel 7, which was tawag dito, yung Prima Donnas, nakasama ko siya doon. At saka the one with Miss Nanette Inventor na nakakatuwa na serye na namimigay kami ng pera. So naging asawa ko naman siya noon. So dito naman sa Prima Donnas, Book 2, naging driver naman siya ng mga tatlong donas. 'Yon. So habang ginagawa namin yung proyektong yon, kami yung magkasama lagi mag-gym, kumain, kumbaga barkada, ganyan kami nila Wendell. So, ang masasabi ko sa kanya, siguro, if probably if we met at another generation siguro, hindi yung generation where we met before, he's very easy to fall in love with, yon si Totoo Benji. But naman din. Hindi totoo oo, naman din kasi 'di ba si he's Benji, grabing nakakatawa in person. sobrang nakakatawa. And I guess for me, no, when you're doing something that's very dramatic already, you need something na will take your mind off dun sa puro drama. Gusto mo yung meron nagpapatawa sa'yo. And that's Benji for me. Benji for all of us there sa set ng Prima Donnas. Kasi at saka he's also very sweet. He's also maalalahanin din siya, ganyan. And until now, we're friends. Oo. Siya, kakambyo ako kasi alam naman natin recently na nawala na sa industriya or nawala na sa ating lahat si Mother Lily Monteverde, no? Yes. Para sa iyo, gaano kahalaga ang role ni Mother Lily sa pagiging artista mo? Well, si Mother, no, naging mother din naman siya sa amin, hindi lang sa Regal Films, kundi lalo na kung ikaw ay isa sa kanyang mga Regal babies. And I was fortunate enough, Nelson, na maging Regal babies niyan dahil kasama ko doon si Manilyn at si Tina. Sila yung mga Regal baby sisters ko nung time na yon. She's very instrumental dahil pagbalik ko nga dito sa Pilipinas, she was able to uh, to cast me doon sa My Love 3, which cemented my comeback sa film industry dito sa Philippines. So, isa siya sa mga reasons kung bakit nabuhay ulit yung aking career dito sa Philippines. And I'm so grateful for that. And as I said dun sa eulogy na binigay ko when she passed in last night niya, sabi ko na I will never forget her because not only because she was motherly to all of us, no, but she also had that side na sasabihin sa iyo na kailangan maging patient ka, maging professional ka, maging empathetic ka towards
your castmate, not only your castmate, your your staff, your crew, yung ganyan, di ba? Everyone, you have to understand them, yung ganyan, na although sometimes, di ba, they may not be acting at their best, yung ganyan, or showing their best behavior, yung ganyan, kailangan ikaw na lang yung umuunawa, di ba? Yung ganyan, because sometimes we have our good days, sometimes we have our bad days, di ba? Yung ganon. But she's also very funny rin kasi. Parang ina ko na rin yun sa industriya. So, syempre, nalungkot ako nung nawala na siya, but then, at the back of my mind, since maayos naman yung kanyang mga children, sila Rosel, most especially dahil siya yung nagpapatuloy ng production ng Regal Films, I also have to realize also and to hold on to that belief na may magpapatuloy pa rin ng legacy ni Mother Lily. Hindi matatapos just because Mother Lily is gone. Her children are there to continue kung ano man yung naiwan niyang legacy. And there will never be another Mother Lily in the entertainment industry, and I'm just so lucky dahil I was able to hug her, to kiss her. Kanina sa intro, sinabi ko na ikaw yung Miss Dream Girl, di ba? Kumaga, ikaw yung dream girl ng mga kalalakihan noon. Wow! Marami bang nagparamdam sa'yo? Marami naman. Until now, marami pa rin. So medyo nakakakilig. Actually, mas maganda yung ginililigawan kesa yung meron ka ng exclusive na kasama na partner right now. Totoo ba to? So, totoo ba yan? Ako naman, mas nag-enjoy ako na nililigawan ako. So, at this time, talagang mas gusto ko yung napapaligaw pa lang ako because I really am not that focused yet on having a new relationship in life. Ganon. I would like to have a partner someday. Of course, I would like that. Na meron kang makakasama sa buhay mo. Pero right now kasi, ang focus ko talaga is my art, my work, at saka I still want to travel. I want to do a lot of travels pa. Nakakainggit. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Diba? Ang saya lang. Ang saya lang. Kaya dito naman kasi sa namin, sa aming work naman, pagka kailangan ka ng script, hindi ka naman pwedeng layas ng layas. Yun na nga. Yung problema. Pero pag may times naman na medyo may gap naman na pwede ka mag-travel, yun naman yung na-enjoy ko na nakakapagpaalam ako dun sa production ko na pwede bang mag-travel muna ako gano'n. Basta hindi pa naman ako kailangan dun sa script, pinapayagan naman nila. Or, di ba, in between projects, yun, medyo mahaba-haba yun. Pwede ka mag-travel lang matagal-tagal. Pwede, oo. Pero kailangan talaga doon, masinop ka sa pag-iipon ng pera. Oo. Pero paggastos. So, pinag-usapan din kasi yung naging trip mo sa Turkiye. And sa social media stories mo, may nakitang kasama kang Turkish guy. Ang dami nun. Hindi lang ba isa yon? Oo, 5 yun. 5 yun. Okay, ang dami tuloy nagtatanong, sino ba yon or sino ba sa kanila? Sino ba sa kanila? Malalaman ninyo kapag nakapili na ako. Totoo. Okay, pero may isa doon naliligaw sa'yo. Actually, 4 yon. Wow! Di ba? 4 Ikaw yun. na. Kesa mo haba ni hair, di ba? Ikaw 4 na. yun. Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, Nelson, ini-enjoy ko lang ngayon kasi masarap yung nililigawan. Tama ba? Tama ka dyan. Tama ka dyan. Totoo yan. Yan naman. Oo. Meron na, pinakilala ako sa mother, sa pamangkin, ganon. Yung iba naman, pinapakilala na ako sa mga friends. So, syempre, di ba, update ko kayo. Kasi i-update. I think there was an interview na inamin mo that you have 4 suitors. Katulad nga ng sinasabi mo ngayon, ano? I have 4. Ano ba to? Nabawasan na ba to or nadagdagan pa? Actually, there are 4 suitors but 2 matimbang. Yun.
Ay, wow! Talaga ang haba talaga ng hair mo. Dalawa matimbang. Pero 'di ba, as I said nga before dun sa interview ko, it's just that ayoko yung sobrang nagmamadali. Kasi 'di ba yung teenager ako at saka yung asawa ko noon, it was a whirlwind romance. So right now, mas gusto ko kasi yung talagang uh, I take my time ganyan na hindi naman jumping the gun or I don't want to jump into a relationship pagkatapos mamaya-maya hindi na naman kami, 'di ba? Kasi nga alam mo naman ng mga tao ngayon, ng mga bashers ngayon, hindi pa nga kayo, sasabihin nila, maghihiwalay din yan. So, paano ka naman magkakaroon ng buhay na paano ka naman magkakaroon ng pinanghahawakan ng promise na gano'n kung wala pa man din kayo, pinaghihiwalay na kayo, di ba? Unfair. Unfair yun. Pero, Oo. teka muna. Hindi na kita tatanungin na how's your heart kasi alam ko naman masaya ang puso mo ngayon. Sabi mo nga, di ba? Na, I mean, dalawa pa talaga yung pinagpipilian mo. Di ba? Parang Actually hindi. nga, sumasakit ang ulo ko, Nelson. So, ganon. Oo, pero ito ba yung sikreto mo? Why you look young hanggang ngayon? I think it's just being happy all the time, doing your exercise 3 times a week, because I'm already in my 50s. And then, just ako talaga, in love ako doon sa taas. Yun yun. Yung pagmamahal ko talaga, uh, buong buhay ko, lahat yan, sabi ko sa iyo, sinurrender ka na sa kanya, di ba? Yun yun. Ngayon, uh, ang hiling ko lang naman sa kanya is, in your time, kung kung ipahihintulot mo na bigyan ako ng partner na makakasama ko sa buhay ko, sa buong buhay ko, then I will be very, very happy. Ngayon naman, ang gusto ko lang naman is inspiration. So binibigyan naman niya ako ng maraming inspiration. So paano pa ako makakaano? 'Di ba? Paano ako magrereklamo? Lahat naman ng hiniling ko binibigay naman. Uy, sa totoo lang ha, teka, was that 10 years, almost 10 years ago nung pinuntahan kita sa bahay nyo dahil yung para to do a picture on hula hoop. Oo. Parang matagal na yun, di ba? So hanggang ngayon, Until now, kasi sinubukan ko mag-hula hoop. The following day, sumakit na yung lower back ko. hindi kasi kailangan mo talagang masanay eh. Hindi lang po pwedeng isang beses mong gagawin. Parang ka nagli-lift ng weights. Yun yung isipin mo, Nelson. So, di ba, pagka nag-lift ka ng weights, di ba, sasakit yung katawan mo. Tapos noon, kailangan mag-lift ka ulit ng weights. Susundan mo yon ng another session. Tapos noon, para matanggal yung sakit, kailangan parang third session. So, ganun. Continuous. At the most, nakakailang sessions ka per week? At least three. Three times a Parang week. workout talaga. Workout talaga siya. Oo, workout. Oh, so that's why. Pero Yes. hindi ka naman nagda-diet or anything. Nasarap-sarap kumain. Pero So dinadaan mo I na do lang sa hula hoop. although I do intermittent when I need to. Lalo na pag may mga Mm. projects ako like 'di ba with Lilet Matias. I need Yeah. to, especially if I need to maintain a weight, ganyan. Kundi hindi Mm. ako magkakasya dun sa mga damit na pinasusuot nila. Meron ka ba at some point na naisip na sana naging ganito na lang ako? May ganon. Probably there are times wherein I would see my cousins outside of show business and they do different jobs, ganyan. Like yung aking pinsan na gustong-gusto kong laging kasama pagka lumalakbay sa iba't ibang bansa. Yan, sasabihin ko, sana travel agent na lang ako o nasa agency na lang ako ng travel. Kasi at least it's something that I want to do again and again. Parang showbiz, ganon. Parang even if I'm already in my senior age, yung ganyan, I can still do it. No problem, ganon. Mm-mm. Pero, syempre, pag love mong isang bagay, you go back to it eh. Kung passion mo eh, Yeah. di ba? So, I was about to kahit say natapos that. pa ako ng pag-aaral, di ba? Kahit na nag-liberal arts major ako, nag-minor ako sa English, ang aking binabalik-balikan pa rin ay yung pag-aartista ko kasi ito yung nagbibigay sa akin ng fulfillment. Ito yung passion ko.
I was about to ask you that, na why go through college na alam mong made for life ka na dito sa showbiz? May career at may career ka rito eh. Alam mo naman kasi, Nelson, di ba, they say na ang diploma is important, di ba? But Mm. as time progresses, we all know that it's just a piece of paper, di ba? Mm. Yung ganon. I don't know how people will see it nowadays dahil masyado ng progressive ang mga tao ngayon, di ba? Pero since nabuhay ako sa isang family na conservative, no? Lagi pa rin sinasabi na kung may natapos ka, iba pa rin yung tingin sa'yo ng mga tao. Kahit papano, titingalain ka pa rin o may respeto pa rin na ibigay sa'yo. Which I still naman, believe na education talaga, whether or not magawa mo yan at a young age or matapos mo siya sa age na kung kailan mo pwedeng tapusin, ay karespe-respeto pa rin. Hindi naman ikaw nawalan. Kasi everyday naman is a learning experience for me. Pwede ka pa rin namang matuto online, di ba? Kung gusto mong matapos, nasa sa tao yon. Pero yung sa akin, di ba, kung saan ako gusto ng Diyos, I always pray to Him. I always pray to the Almighty, one up above, who gave me all these things, all these talents, and always tell Him na, Lord, pagpapatuloy mo pa ba ako o tama na? Kasi ikaw lang makakapag-decide yan eh. Kung saan ako ilalagay. Ngayon, where you put me, where you lead, I follow. Ngayon, kung masaya ka pa na nandito pa ako, then go. Patuloy tayo. Pero pagka medyo tagilid na, sabi ko, no, ilagay mo na lang ako kung saan ako nararapat mapunta. Every prayer I have, di ba, diretso dun sa taas, and then I'm so happy dahil yung Yaya Dore ko, yung Nanay Dore ko is still with me. Yung yaya ko na 16 years old pa lang sa yun na family nga. ko na hindi pa Yung, ako pinapanganak, nandito na. So, yung si di ba? Parang Si nanay Nanay ko na. Doray mo na nababasa ko lang sa magazine dati, Andito siya sa kasama mo akin pa rin ngayon. hanggang ngayon. Andito siya sa akin ngayon. Oo. Grabe, no? Oo. Nakakatuwa. Kasi di ba Nakakatuwa talaga. natatandaan ko, yung mga write-ups mo dati nung may mga magazine, may mga glossy magazine pa di ba? Glossy magazine, tapos pag flip mo ng pages, black and white na. Black and white. Yun lang cover ang glossy na colored. Oo, Pero di ba? Tama, nakita ko na yung tama, tama. yung pangalan ni nanay mo doon. Oo, si Nanay Dora. Oo. Oo. I will turn the tables around. Kanina pa ako nagtatanong. Ikaw naman ang magtatanong sa akin ng isang question. Kamusta ang love life mo, Nelson? Naku, alam mo sunod-sunod. Like parang the last interview I had was with Snooki Serna. Ganyan din ang tanong sa akin. Sabi ko talaga, mga 80s baby, talagang parating love life ang tinatanong. I'm very happy with my love life. It's peaceful. More than happy, it's peaceful. Mas nahanap ko yung peace. Years ago, I had a series of bad relationships. And I realized na I will never be in one good relationship until I surrender it. To the one up there. Kasi siya lang naman talaga yung magbibigay sa iyo ng peace. And yun, ibinigay sa akin yung peace after a long, siguro mga 1 to 2 years akong naghintay. Sabi ko, ayoko na. Kasi meron na akong peace sa sarili ko Gusto ko ng, wala na akong iniintinding ibang tao. And then, my partner came along and that, we lasted 10 years. Wow. 10 years na kami ngayon. And actually, I refer to him as my ex-boyfriend Kasi 5 years ago, we got married. Wow! Yes. So parang, ex-boyfriend, kamusta ka na? Congratulations! I'm really very thankful dun sa I've never been this outspoken. I've never been this free until naging kami. Kasi, I found somebody who would lift me up.
in every sense of the word. Yung uunahin ka niya. Kasi hindi siya, yung secured siya sa sarili niya na parang sige, iaangat kita. Ako na bahala sa sarili ko or tulungan mo na ako pag nandyan ka na. Parang ganon. Yan yung maganda. Yan yung maganda. And yun ang pinagpapasalamat ko. That's why happy ako sa puso ko ngayon. Cheryl, thank you very much for your 1 hour na chikahan natin. Ito, Thank you. Nakwento ko to kay Snooki Kasi tinanong niya sa akin, kanino kang artista na na starstruck na sabi ko, okay, iilan lang yung na starstruck ako na artista. Pero I think there was this one time na nag-cover ako ng, I think it was Magpakailanman or another, parang yun yung comeback project mo from GMA, from the US at nag-GMA ka. Kofradia yata ang title. Parang ganon or something. So, that was the first time I'm seeing you. Kasi sinubaybayan kita nung 80s Pumupunta kami ng kapatid ko tsaka ng mga pinsan ko kung nasan kayo ni Romnick So, totoo lang. Tapos, that was one of the few times na starstruck ako. Wow, so sweet. Thank you, Nelson.